handog ng College of Criminal Justice mula sa nobela ni Dr. Jose Rizal, Ang Noli Me Tangere. Marahang naglalakad si Ibarra na walang tiyak na patutunguhan. Manarating niya hanggang sa lawisan ng bundok nang biglang maramdaman niya ang marahang dantay ng isang kamay sa kanyang balikat. Binata, mag-ingat kayo. Ang nangyari sa iyong amay, isang halimbawa na hindi na dapat maulit pa. Maari po bang sabihin ninyo ang kanyang naging kapalaran? Akala ko'y alam na ninyo. Ngunit huwag kayong mabahala. Dito po'y kailangan mabilanggo upang maging marangal. Alam kong hindi ninyo ako nais pasakitan. Sabihin ninyo kung bakit siya nabilanggo. Pinagbintangan ni Padre Damaso ang iyong ama na hindi nangungumpisal. Gayong alam naman niya ito. Para sa iyong ama, ang isang pagkakasala ay hindi mapapatawad at makukuha sa paglimos sa pulpito ay pinasasaringan siya ni Padre Damaso. Tumigil sandali ang triyente sa pagsasalita. Nang panahong yaoy, may isang artilyerong naalis sa pagkasundalo dahil sa masamang ugali. Ginawa siyang tagasingil ng buwis ng mga sasakyan. Ang dating artilyero ay kilala sa kalupitan at kamangmangan. Isang araw, ang artilyerong tinukso ng mga bata at sinagawan ng ba, bi, bi, bu, bu. Hinabol niya ang mga bata at ang abutan ay pinukul ang kanyang baston. Ang batang tinamaan sa ulo ay nalugmok siyang pagdaraan ng iyong ama. Hinawakan niya sa bisig ang artilyero at saka minura. Nakita na lamang na ang artilyero'y napasuray at ang ulo'y bumagsak sa bato. Sumuka ng dugo at namatay ang artilyero. Nabilanggo ang iyong ama. Siya'y pinaratang pilibustero at irihi. Pinaratangan siya ng bumabasa ng El Correo de Ultramar at ng mga pahayagan sa Madrid. At dahil pa rin sa nakuhanan siya ng larawan at liham ng isang paring binitay. Dapat sana'y makalaya sapagkat pinatunayan ng mga gamot na ang ikinamatay ng artilyero ay pamumuo ng dugo sa ulo. Lumapit ako sa isang batikan na binatang mananangol na Pilipino. Si Ginoong Ma, ngunit siya'y tumanggi. Sa payo niya, lumapit ako kay Ginoong A. Ngunit bawat paratang na mapasinungalingan niya'y pinalitan agad ng ibang paratang. Isinakdal ang iyong ama na nangamkam ng mga bukirin, kaya't pinagbabayad siya ng kapinsalaan. Pinagbintangan din siyang kasapwat ng mga tulisan. Nang siya'y malapit ng lumaya, ang kanyang katawang nanghihina sa pagkakapiit at pag-iisip ay naging sanhi ng kanyang pagkakasakit na ang tanging lunas ay kamatayan. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, pumasok sa kwartel ang tenyente at sumakay naman si Ibarra sa kalesa at nagpahatid sa Fonda de Lala.